Tahimik ang gabi sa baryo. Makapalang dilim sa likod ng bahay ni Marco kung saan may mga matataas na kawayan at makapal na damo. Lumabas si Marco dala ang flashlight. Hinahanap niya ang kanyang aso na biglang nawala. Bantay, mahina niyang tawag. Habang naglalakad siya papunta sa mga kawayan, may kakaiba siyang naramdaman. Parang may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Tinapat niya ang ilaw ng flashlight sa paligid. Wala, pero lalo siyang kinabahan. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Parang may huminga malapit sa kanyang tainga. Nanigas siya. Sino yan? Mahina niyang sabi. Walang sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang maliit na bunton ng lupa sa ilalim ng kawayan. Doon siya tumigil. Bigla niyang naalala. Kanina sa hapon, sinipa niya ang bunton ng lupa na iyon habang naglalaro. At doon niya nakita. Sa gilid ng bunton ay may maliit na bakas ng paa. Hindi ito pang bata, hindi rin pang hayop, napakaliit. Unti-unting nanghina ang hawak niya sa flashlight. May gumalaw sa likod ng isang kawayan. Nang itutok niya ang ilaw, may isang maliit na nilalang na nakatayo roon. Halos hanggang tuhod lamang niya ang taas nito. Madilim ang balat nito at parang lumang kahoy ang itsura. Mahahaba ang mga kuko nito at nakatitig ito kay Marco. Pero ang pinaka-nakakatakot ay ang mga mata nito. Kumikinang sa dilim. At puno ng galit, unti-unting nagsalita ang nilalang. "Ginulo mo ang tahanan namin." Biglang napansin ni Marco na may gumagalaw sa paligid niya. Sa likod ng mga damo, sa ilalim ng kawayan, sa paligid ng bunton ng lupa. Unti-unting lumilitaw ang maraming maliliit na anino mula sa dilim. Mga mata, maraming mata, nakatingin lahat sa kanya. Naramdaman ni Marco na parang may humawak sa kanyang paa mula sa damuhan. Pagkatapos ay may isa pang malamig na kamay na dumampi sa kanyang likod. Hindi na siya makagalaw. Lumapit ang unang duwende sa kanya hanggang halos magkatapat na ang kanilang mga mukha. Ngumiti ito. Isang giting hindi pang tao. Mahina itong bumulong. "Hindi ka nagpaalam, kaya hindi ka na makakaalis." Naramdaman ni Marco na may humihila sa kanya pababa sa lupa. Unti-unting lumubog ang kanyang mga paa sa damuhan na parang may humahatak sa kanya sa ilalim ng lupa. Sinubukan niyang sumigaw pero walang lumabas na boses hanggang sa tuluyan siyang mawala sa dilim. Kinabukasan, may nakitang flashlight ang mga tao sa likod ng bahay. Pero si Marco hindi na muling nakita.